So mga sign na tama ang napili mong lalaki, mga girls, ito pag-usapan natin to kasi minsan hindi ito na pag-uusapan eh. At ikaw, minsan tinatanong mo rin sa sarili mo, tama pa ba or tama ba talaga yung napili kong lalaki? Tama ba talaga yung naipaglaban kong lalaki? Okay, kaya mga girls, sasabihin ko po sa inyo ngayon yung mga katangian na dapat hinahanap ninyo, na dapat isa to sa mga standard na meron kayo pagdating sa paghahanap o sa pagpili ng isang lalaki. Mahalaga to mga kamamay ha. Baka kasi mamaya, okay, ang mga hinahanap nyo, gwapo. Ang mga hinahanap ninyo, macho. Mga girls, para sa akin, ayoko nung ganun. Ayoko na magbibis kayo sa panlabas na anyo, panlabas na itsura, at para sa akin, bonus na lang. Kung gwapo, kung macho, kung matangkad, kung maganda, kung sa babae man, di ba? Kaya mga kamamay, makinig kayo sa mga sasabihin ko kasi napakahalaga nito kasi dito magiging maayos ang inyong relasyon at hindi magiging pariwara ang inyong buhay pag nakita at nahanap nyo yung mga katangian ng isang lalaki na aking sasabihin sa inyo. Pero mga kamamay, bago po natin ito simulan, isa lang palagi ang aking hinihiling at pinapakiusap. If ever na nagugustuhan nyo yung mga love advice, yung mga video na ginagawa ko, huwag nyo sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at syempre mag-comment na rin sa ibaba ng video na to. So, kung nagawa niyo na po yan, maraming salamat at simulan na po natin ang ating topic ngayong umaga na ito. So, ano nga ba yung mga sign or katangian ng isang lalaki para masabi natin na tama ang napili mo? So, number 1. Dapat wala siyang kahit na anong bisyo. Yes, mga girls. Kahit naman siguro sinong babae, pangarap yung lalaki na walang kahit na anong bisyo. Okay? Yung iba, hindi nang bababae. Yung iba nga, hindi naninigarilyo. Yung iba, hindi nagiinom. Pero, isa lang ang bisyo, nagsusugal. Well, bisyo pa rin yun. Para sa akin, hindi makakatulong pag puro bisyo ang isang lalaki pagdating sa isang relasyon. Okay, lagi pong papabayaan at kawawa ka dyan. Lalo na kung ambisyon yun is sugal. Okay lang sana kung inom-inom lang eh. Yung tipong pag may okasyon, nagiinom. Pag may okasyon, nagyoyosi. And after nun, wala na. Okay lang sana kung ganun ha. Yung ibig sabihin, occasionally. Occasionally lang siya gumiinom, occasionally lang siya naninigarilyo, okay lang yon. Hindi pa yung bisyo kasi napipigilan niya eh. Pero kung halimbawa, sugarol na, halimbawa, lagi pa nagiinom, lagi pa nagyoyosis eh, pa humihingi minsan ng pambili, eh mahirap yan. Kaya mga kamamay, dapat kabaliktaran nito yung inyong hanapin. Wala siya dapat kahit na anong bisyo para masabi natin na tama ang napili mong lalaki. Okay? So next, dapat built-in na sa kanya ang kasipagan. Yes mga girls, bilang isang babae, kailangan lalaki po ang dapat hanapan nyo ng kasipagan. Hindi kayo. Hindi po pwedeng ikaw ang magdadala ng isang relasyon. Hindi po pwedeng ikaw ang magdadala ng isang pamilya. Lalaki ang naatasan para maghanap ng trabaho, para magbigay ng pagkain, para maghanap ng pangangailangan nyo. Dapat sila yung provider. Although, ngayon naman sa panahon ngayon, mga babae kaya na rin maghanap buhay. Hindi ko naman ina-underestimate ang kakayanan ng mga babae. Pero sa isang banda, dapat lalaki yung nagpo-provide para sa inyo at hindi ikaw. Gusto mo ba yung ikaw yung napapagod? Ikaw yung nagtatrabaho? Tapos yung lalaki? Siya yung, alam mo yun, siya yung naghihintay sa bahay sa pagdating mo. Tapos ikaw, pagod na pagod. Tapos, ikaw pa rin yung magluluto. Ikaw pa rin yung maglalaba. Gusto nyo ba yon? Okay lang sana kung may maganda kayong usapan. Okay, sige babe ako yung nasa bahay, ako yung maglalaba kahit ako yung lalaki. Ikaw naman yung magtatrabaho ikaw yung pumili niyan. Okay lang sana kung ganun. Pero kung wala kang choice, na tipong kahit sinusoy-soy mo na yung lalaki, magtrabaho ka naman Wala na tayong makain. Ayaw pa rin magtrabaho ng lalaki. Mahirap yan. Sakit sa ulo yan. Kaya please, mga girls, umpisa pa lamang, simulat sa pool, kilalanin po ninyo. Kailangan makitaan nyo siya ng dapat built-in na yung kasipagan niya pagdating sa kanyang sarili. Okay, mahalaga yan mga kamamaya. Kung ayaw yung pagsisihan ng lahat sa bandang huli, kailangan marunong kayong pumili. Hindi lang dapat guwapo, hindi lang dapat macho, hindi lang dapat matangkad. Lagi ko sinasabi sa inyo,
bonus na lang ang panlabas na anyo. Bonus na lang. Okay? So next, proud siya na kasama ka. Yes, mga girls. Pag nafe-feel po ninyo na yung lalaki laging masaya, proud siya na kasama ka, yung tipong hindi kanya ikinakahiya, kahit isama kanya sa kanyang angkan, kahit isama kanya sa kanyang mga kaibigan, kahit isama kanya sa kanilang bahay para makita ka, makadaupang palad ka ng kanyang pamilya, makilala mo yung kanyang mga family members, is hindi siya nahihiya. Ibig sabihin, proud siya na meron siyang ikaw. Proud siya na lagi kanyang kasama. Kapag ganyan, isa yung sign, mga kamamay, na tama ang napili mong lalaki. Hindi siya nahihiya dahil sa mahal ka niya. Kasi yung iba dyan, okay, ayaw kanyang ipakilala sa mga magulang niya. Ayaw kanyang ipakilala sa kanyang mga kaibigan kasi ano? Kasi hindi mo alam kung anong dahilan. Yung pala kabit ka. Yung pala illegal. So, di ba, ang hirap nun. Nangangamba ka na baka sa pagtagal ng inyong relasyon, wala rin tong patunguhan, kahantungan, kasi nga, kabit ka eh. Masakit mang isipin, mga kamamay, at masakit mang marinig to sa akin. Hindi ko kasi tinotolerate yung mga ganun eh. Kilalanin nyo ang inyong mga partner. Kilalanin nyo ang inyong mga asawa, kung tawagin, kahit live-in partner nyo lang. Baka kasi mamaya, pagdating ng araw, kayo yung maiwanan, ayokong maging ganun kayo at ayokong mangyari sa inyo yon. Kaya hanggat maaari, tingnan nyo kung proud sila sa inyo, kung may kakayanan sila na ipakilala kayo sa kanyang mga kaibigan, sa kanilang mga family members, at sa kung kani-kanino pa. Mga kamamay, tingnan nyo po yan kung proud sila na meron silang kayo. Okay? So next, makikita mo rin na tama ang napili mong lalaki kapag maayos ang kanyang trato at paggalang sa kanyang mga magulang. Yes, mga kamamay, bilang isang maayos na lalaki, makikita mo talaga sa kanya kung paano niya itrato ang kanyang mga magulang, lalo na ang kanyang nanay, lalo na ang kanyang ina. Kapag nakita mo kung paano niya itrato ito, doon ka magkakaroon ng idea kung ano ang magiging trato niya sa iyo kapag nagsama na kayo, kapag naging mag-asawa na kayo. Kasi minsan, ultimo nanay niya, makikita mo kung paano niya sigawan. Pagka ganun, mga kamami, ekis yun sa akin. Nanay niya na yun kung saan siya galing. Kung sinong nagluwal sa kanya, hindi niya kayang itrato. What if kapag ka ikaw? What more pa kung ikaw? Hindi kanya kadugo. Hindi kanya kano-ano. Di ba? Kaya malaki ang chance na hindi ka rin yan igalang pagdating ng araw, pagdating ng panahon. Pero hindi ko rin man masasabi. Okay? Hindi ko naman nilalahat. Kasi minsan, merong mga sandali o mga pangyayari sa buhay natin na merong pangyayaring ang hirap tanggapin. Baka kasi minsan, sabihin natin na nanay mo to, pero hindi niya pinaramdam na nanay siya ng isang tao, o nanay siya ng jowa mo, o nanay siya ng asawa mo. Kasi minsan nga, nagkakaroon nga po ng mga pangyayaring hindi natin inaasahan. Halimbawa, ipinagpalit siya, or pinagpalit yung kanyang pamilya sa ibang lalaki. Tapos ngayon, nung nagkahiwalay, bumalik, may mga ganun ba? Kaya mga kamamay, tingnan nyo rin. Okay? Yung mga sitwasyon. Pero sa isang banda, nanay mo pa rin yan Kung hindi mo kayang itrato ng maayos ang nanay mo, pues, huwag ka na mag-expect na kaya ka rin niyang itrato. Okay? Nang higit pa sa kung ano mang inaasahan mo. Okay? So next, inuuna ka niya o pina-priority? Yes, mga girls, sign din po ito na tama ang inyong napiling lalaki kapag nakikita mo na nagbibigay siya ng oras, ng prioridad pagdating sa iyo. Yung tipong kapag nagsabi ka sa kanya, ikaw yung inuuna. Kapag meron kang gustong puntahan, okay, iniintindi niya yung iyong mga sinasabi. Inuuna niyang i-validate yung opinion mo. Di ba? Ibig sabihin, pina-priority ka niya. Kahit anong busy niya, kahit anong dami ng ginagawa niya, naisisingit ka pa rin. Saan yan, kamamay, na talagang mahalaga ka sa kanya? Saan yan, mga kamamay, na talagang ayos at tama ang napili mong lalaki? Okay? So next, dapat marunong siyang mag-ipon. Oo, mga girls, bilang isang lalaki, napakahalaga na dapat marunong siyang mag-ipon. Tandaan niyo, hindi pa kayo kasal. Pero, nakikita mo sa kanya ang daming bisyo Halos doon na maubos ang kanyang pera. Oo, may trabaho siya. Oo, meron siyang pinagkukunan ng kita. Pero, ang bilis ding mawala
Pagkakasahod niya, ubos ka agad, wala pang 2 araw. Imagine po ninyo, kapag ganun ang lalaki, sino magpo-provide sa inyo katagalan? Di ba ikaw din? Kasi kalimitan or malamang sa malamang, laging away yan. Pag pinakilaman mo yung pera niya, kulang pa sa kanyang bisyo, away yan. Kaya please mga kamamay, pag nakakita kayo ng isang lalaki, halimbawa natin na nasa kanya ng lahat, magalang, maayos, pinapriority ka niya, maganda ang trato sa kanyang magulang, kaso hindi marunong mag-ipon. Pwede namang pag-usapan to. Pero kung hindi siya nagbabago at laging bulagsak siya sa pera, ibang usapan. Kailangan mo rin tong i-consider sa pagpili ng tamang tao. Okay? Although mga kamama, hindi ko man sinasabi sa inyo na maghanap kayo ng isang perfect na lalaki. Okay, pero mas maganda na yung iwasan mo yung mga lalaki na may katangiang ganun. Hindi marunong mag-ipon, napakahirap kasi nun eh. Masabihin nyo na ako na mataas ang standard ko, pero karapatan ko yon or karapatan nyo yon. Okay? Kasi meron ding mga babae o meron ding mga lalaking ganyan na naghahanap din po ng standards. Okay? Kaya kayo mga girls, mag-set din kayo ng standards, hindi yun masama. Okay? Huwag niyong intindihin ang sinasabi ng iba kung diyan kayo magiging masaya. Kasi yung iba, kaya lang naman bumababa ang standard o nagiging masama ang tingin sa paglalagay mo ng standard kasi nagkamali sila ng pili. Ngayon, nakulong sila sa isang sitwasyon na hindi na nila kayang labasan. Kasi nakapili sila ng isang maling tao o may problemang tao, problemang lalaki pagdating sa kanilang sarili. Kaya kayo mga kamamay, mag-set kayo ng standards, hindi masama yun. Okay? Kaya at this moment of time, mga kamamay, maghanap kayo ng isang lalaking marunong humawak ng pera, marunong mag-ipon. Makakatulong yan para maging maayos ang inyong buhay, ang inyong relasyon in the future. Okay? And last, dapat may takot sa Diyos. Ito, napakahalaga nito mga kamamay. Bilang isang babae, kung pipili ka ng isang lalaki, kailangan unahin mo yung may takot sa Diyos. Kasi kung may takot po sa Diyos ang isang lalaki, lahat ng bagay talagang magiging maayos. O lahat ng bagay magiging magiging big deal pagdating sa kanya. Unang-una, takot siyang gumawa ng mali, ng kasalanan, lalo na sa iyo, sa ibang tao, nirerespeto niya. Sabihin, pag malapit siya sa Diyos, nirerespeto at may paggalang siya sa Diyos, mabuti siyang tao. Okay? Kaya napakahalaga nito. Hindi man po pwede na mayaman nga, maraming ang ipon, kaso hindi naman sa magandang paraan niya kinukuha yung pera, kasi wala nga siyang takot sa Diyos eh. Wala siyang takot na makakarma. Hindi rin maganda. Okay? Kaya please mga kamama, i-consider nyo rin po na yung lalaki dapat may takot sa Diyos at alam mo yun, meron siyang paggalang din sa iba. Kasi ganun po yun eh. Pag ikaw po may galang sa Diyos, nagsisimba ka, binavalue mo kung ano yung sineser mo ng pari palagi, nai-adapt mo to sa iyong araw-araw na buhay, sa iyong araw-araw na ginagawa. Kaya para sa akin, napakalaki pong perks kapag meron kang paggalang or takot ka sa Diyos. Kasi isa kang maayos at mabuting tao kapag kaganyan. At napakalaking bagay niyan pagdating sa isang relasyon, pagdating sa iyo. So mga kamamay, sana kahit paano makatulong ang mga simpleng bagay at simpleng advice na ito para mapili mo ang taong para sa iyo, yung tamang tao na kailangan mong makasama sa habang buhay. So see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.